Welcome back po sa Men of Light, Napahiya, Humiliated. Ito po ang title ng ating gospel from John 21, 1-19. Reflection natin ngayong linggo, ikatlong linggo ng panahon ng muling pagkabuhay. Isang karanasan ng napahiya na naman si Pedro dito sa ating ebanghelyo ay ang pagtanong, no? Tatlong beses ni Kristo, Pedro, mahal mo ba ako? At hindi lang po minsan, hindi lang makalawang beses, tatlong beses niya tinanong. Parang nakakainis yun. Nakakainis at parang makulit si Jesus pero parang may punto rin yung parang, are you sure? Sigurado ka? Alam mo yung ginagawa mo? Alam mo sinasabi mo? Parang, kaya mo ba yan? Yung parang, yung ikatlo nga, parang Peter felt slighted, yung parang nasaktan na siya. Sabi niya, alam mo naman lahat, Lord, alam mo naman, you know that I love you. And yet the good thing kay Peter, he did not give up answer. Hindi siya nagpampo, hindi siya nag-walk out. Ayoko na. Maraming nag-walk out. Hindi siya nagpatalo sa kanyang, parang insulto rin yun. Ang insulto rin sa karanasan siguro ni Pedro, pero he was ready to bear. Bakit naman siya mag-walk out when Jesus himself never walked out on him? Yes, that's the better part. Ngayon ka pa magpapatalo. Di ba, ito po, nararanasan natin pag nagkamali tayo, parang ito po isang demerit that makes it parang difficult for us to gain trustful reputation, di ba? Yung trustworthiness natin nababawasan pag pumalpak tayo. Yeah. Bigla ko lang na yung kay sa Jaro, yung kay Manny Pangilinan, yung sa Ateneong nangyari. Di ba yung sa nangyari, pero yung sagot ni Father Bernas. Napakaganda yung sabi nga doon sa sagot niya. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi pa rin kami nawawala ng tiwala sa iyo. Yung kahit anong yung nangyari doon, yung tiwala namin sa inyo hindi nagbabago sa amin. That's beautiful. Medyo related yun doon sa first point natin kanina. That's not you. Parang there's more about you. There's more about you More than that particular event that was embarrassing, of course. Ganun. Yeah, and the good thing about the person concerned, yung parang he offered his own resignation. Yeah. And apologized. Yes. Oh, yeah. Napakaganda yan. Napakaganda. For a kabayanihan person, yun. ang dami pong mga tao nagkakamali. Far more serious than that speech. Yeah. And then they don't even have that experience of remorse or saying sorry. Or even offering an apology and even offering their resignation. Kahit na pinaparesign. Ito po sa experience natin. Our first pope is Peter. Yeah. And I remember ang isang recent pope po natin, si Pope John Paul II. Yung parang trademark po niya when he travels. Humahalik sa lupa. The first thing he will do when he arrives and touch ground with another country, yung he will literally kiss the tarmac or the ground. Yes. Pwede. Sabi ni Bishop Ambo, dati daw yung mga Santo Papa parang mga anghel na Hindi man sila makatapak sa lupa. binubuhat po yan. Binubuhat sila. Si Pope John the 23rd lang yung nag-alis nun. Dati-rati binubuhat silang ganyan. Parang santo. No? Yeah, and I think the Pope John Paul II was doing that deliberately. Parang to drive home that point. Yung to remind himself also, kasi pinakataas-taas ka eh. Sabihin mo, Santo Papa ka. Parang pinakaangat-angat ka. But that's his way of reminding himself, lupa din lang ako, tulad yung lahat. Kalaban po natin kasi pag yung literal na, yung parang hindi na literal, yung parang lumalaki yung ulo. Yung parang yung mayabang tayo. And that is the time we begin to lose touch of our real self. Yeah. May kinukwento si Bishop, maybe without mentioning the congregation and even the person concerned. Yung meron kang namit na grupo. Yeah. Kamakailan lang kasi, doon ako sa isang religious house. Tapos, yung kaibigan namin na madre doon, pinakikilala yung ibang mga madre. Tapos, yung isa sa kanila, lumapit sa akin. Tapos, ang bishop. Tapos, nagmano siyang ganyan. Tapos, sabi nung kaibigan kong madre, do you remember her? Siya si mother so-and-so. Oh my God. Yung maliit na madre, no? Siya pala yun, sabi ko. She looked so unassuming. Naging
the first Filipina na naging general, no? Superior general ng isang big religious International congregation, you know, and very intelligent woman, Doctorate. and may doktorado, and she's the kind who has lectured to the Catholic bishops of Germany, ganun, no? Pero napaka unassuming. And I Walang think that, kayabang-yabang. oo, wala, kahit konting ere, wala kang makukuha. Isn't it that's an experience of the divine? No? That's true, no? Yung parang nakaharap ka sa tao, ang daming success stories, Yeah. ang daming mga nagawa na sa buhay niya, and then nakikita mo siya in a very simple way of humbling himself. Na, she's back to being rank and file. Parang Oo, ganun. Tuloy nag-volunteer daw siya Oo, no? to be back here, Oo. kahit na they are even extending her office. Yeah. It's an international office, no? Yung parang kumisan tayo, liit lang na parokya, liit lang na organisasyon, isang malit na mandated organization, parang sino na tayo, no? Parang it makes us realize why Peter is really the first pope. Yeah. He went through this experience of biting the dust, Oo, no? no? Even the experience of humiliation. And that's the way of humility. It's really the way of God. Naano ko lang sa humility yung sabi ni Monsignor Mercado sa mga bagong EMDC natin. Pag sa binibigyan ng seminar, o isang paalala lang, ha, pag naging EMDC na kayo, sana naman wag niyong isipin na mas marunong pa kayo sa pare. Kasi iba yung parang pag-una yung talagang ano, pero pag sa wala yung parang yung may mga lumalaking ulo na parang mas magaling pa tayo dyan, tayong bahala dyan, yung gano'n na parang paalala lang ni Monsignor Mercado. Yeah, that's an experience of the gospel. Yung masakit din. Minsan yung mga magkakapatid, no? Kunyari kayo maraming magkakapatid, parang mas malaki yung tiwala ng sa isang kapatid more than sa iyo. How do you take that? Yung parang kung hindi ikaw yung the best, kung hindi ikaw yung pinagkakatiwala, lalo na kung mayroon kang history na you were parang pumalpak in the early years of your life, parang you were unfaithful or parang nagkaroon ng lamat yung pagtitiwala sa iyo. How do you bounce back? Yeah. Maybe Actually, the message is Padre Leo, the love ano of mo God. yan, ako, naranasan ko yan, kasi bunso ako, no? Tapos yung tatlo kong kapatid, board passer lahat sa engineering. Ako, twice failure. Tapos sabi ko, Panginoon, ba't ako bumabagsak ako? Kasi yung mga kapatid kong engineer, pumapasa. Minsanan lang. Minsanan lang. Tapos ngayon pare na ako, sabi ko, Panginoon, salamat po at bumagsak ako sa pagiging engineer. Yun pala yung para sa akin. Yung, pala dinadala. dito pala ako para sa pagpapara. Kaya sabi nga ng isang kapatid yung engineer, yan, kaya pala bumabagsak ka sa engineering, dito ka pala sa pagpapara. You'll be building bridges from earth to Pero may panahon talaga Ibang klaseng gano'n. bridges pala May yung kailangan dumating tayo. talaga sa punto yung parang naiingit ako nun sa kapatid ko kasi sila tigi isang exam lang, pasado na. Tapos ako palagi sa CR kasi wala akong maisulat doon sa board, sa mga lalo sa mga design namin sa engineering. No? So yun. Pero ngayon, salamat sa Diyos yun pala yung isang, although... But you work it's also a abroad as an engineer, di ba? As a draftsman. Draftsman, no? Pero yung talagang parang humiliating experience sa akin kasi yung minsan sa mga kaibigan mo, yung kapatid mo, mga board passer, ba't ikaw, ganyan, dalawang beses ka medyo napapahiya ka. Pero yung redemptive pala, iba naman. Yeah. Ako, naranasan ko yan. Yung parang may paring nagsabi sa akin yung, Deo, you are more than your failure. Parang, kung nagkamali ka, kung meron kang hindi perfect na nagawa, kung meron kang kakulangan, parang, yung nga sabi ni Bishop, yung, if you have done thousands and thousands of other things at mayroon ka pang ibang gagawin, do not let this failure be an obstacle for you to parang look down on yourself. But it's a way of humbling yourself. Yeah. Without denying them, but embracing them, saying sorry, and learning from them. No, there are no mistakes. Sabi nga, only lessons learned. Then you are beginning to be more parang totoo sa sarili. Yeah. You are more grounded. Wala ka sa cloud nine. Hindi ka yung grounded. Yung talagang Tsaka literal pag- in a positive way. Parang mas ang- matibay. oo. At sana napapansin ko, pag dumating ka sa puntong yon, pag sa susunod mong pagsasalita, yung hindi na yung sarili mo yung itataas mo, yung ang Diyos na. Alam mo kasi, It's not about you. hindi na ikaw yung sabi nga,
hindi na ikaw yun, kundi si Kristo yung parang nangunguna sa buhay mo. Oo. Di ba yung parang conclusion nung pagbasa na yan, yung sinabi ni Jesus, medyo may konti pang intriga between Peter and the beloved disciple. What about him, Lord? Tapos parang nasupalpal siya, ang sabi ng Panginoon sa kanya. Parang, wag mo nang pakikialaman yun. Sabi, mas alam mo pa sa akin. Sabi niya, when you were young, you went to where you wanted to go. Sabi niya, but when you're old, sabi niya, you will stretch out your hand and somebody will lead you by the hand, even to places na ayaw you mong don't want to puntahan, go. sabi niya. Yung ganun, parang, when you are old, ibig sabihin, the sign of maturity is when you can surrender your hand Oh, and be childlike, no? Yeah. Nang not Kaya doon na Ako'y may pumapasok hawak. yung... May time na sa buhay natin, ako'y may hawak sa buhay ko. yung I am in controlling, charge. I should be powerful. Pero, Tapos bigla ka magkakasakit. yes. yes. You are out of control. That's right. And the beautiful conclusion of the gospel is, despite all of this humiliation, it ended with, feed my lamb. Parang still at the end, Jesus entrusted everything to Yes. Peter. Yes. And do not lose hope when we are humiliated. The faithfulness of God and His trust to us remains. Magbabalik po ang Men of Light at babasahin po natin ang ating mga text messages, Facebook comments, a prayer of Bishop Ambo and his blessings.